Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po naman natin ngayon, ito pong Facebook account ngayon na ni Mr. Alan Troy Sasot. Na sabi, binura daw po. Dinilit daw yung kanyang FB account. Well, papauna ko na po sa inyo. Ito po ay isang malaking kasinungalingan. Okay, sa maghapon po, ito po ang lumalabas sa mga balita, maging dito po ng Daily Tribune, pinatulan ng fake news. Sabi diyan, SAS Facebook accounts deleted. Justin, the personal Facebook account of SAS Rogando Sasot and her page for the Motherland and the SAS Rogando Sasot have been taken down. SAS just got her entire account deleted. Social media personality Crisette Loretta Chu announced on SOCMED. Ang ganda ni Crisette, ano? Ayan, no? Sabi ni Crisette, at least nung time na yellows ang inaatake mo, suspension lang. Kahit pa back-to-back 3 months. SAS just got him, Madam him. Just got his entire account deleted. Yan ang post niya na pinatulan po ng Tribune. Okay, ngayon, kumalat na rin po yung mga balibalita sa FB. Sabi niya, nitong isa ni Ed Jugalbot, the personal FB page of Ms. SAS Rogando Sasot and her blog for the Motherland has been taken down. Sabi ko, Ginoong Sasot po. Wala nang masama ro, totoo naman yun . So, sabi ni Gambit Jean, nabura nila FB account ni SAS Rogando Sasot and for the Motherland, SAS Rogando Sasot, pero hindi ang isip ng mga nakabasa na. God sees what we are doing and there is always perfect time for reckoning. Okay? Yan. And then, ito naman si Real Talk. Sabi niya, pino-take down ni Ahas account ni Binibining Maharlika at SAS Rogando Sasot. Martialo na sa FB. Next, Pinas na. Ang mga kupal na to, kunwari, takot sa martialo. Samantalang yung, kung magka-martialo tayo, granting, at sana nga, hindi po mag-iiba sa martialo ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, yung magsasabing magiging iba, yun po yung sangkaterbang mga tanga. Kaya nga po DBS, di ba? Mga bobong supporters. Ito, ang tinuturo po nila rito ngayon na nagpa-take down daw po, wala hong iba kung hindi ang gobyerno. And then may mga iba ang sinisisi po ay si Attorney Liza Marcos. Ano po ba ang totoo? Ang nakalagay po rito hindi po deleted, mga kababayan. Suspendido lang po ang account na to ni Rogando Sasot. Ang sabi niya dyan, nito ni SAS, ito po message sa kanya, January 2, alas 10 ng umaga. Ang sabi ng Facebook o ng Meta, sinuspindi namin ang iyong account. Ilang araw? 100, ang labo Is it 160 days? Left to appeal or we will permanently disable your account. Okay. So yun po yung nakalagay dyan. Ito po ay sa FB page po na inilabas po nito ni Rogando Sasot. Not FB page but YouTube account niya. Yan po nilabas niya. My entire FB account was deleted. Who did this? The US government? The Philippine government? Or both? Alam mo, sira ulo rin talaga to, no? Galit sa Amerika, pero gamit, di ba? Ng platform ng Amerikano. Etong Facebook. Dapat gamitin ngayon sa China. Di ba? Total mga alagad naman sila ng China. So hindi po totoo na na-delete po yung account niya. Na-penalize lamang po ito si Mr. Sasot dahil na rin po sa mga fake news at yung hate speech na pinaglalagay, pinupost niya doon. So alam niyo, ba't niya ginagawa yun? Maapektuhan yung page, yung Facebook account niya. Intention niya po talaga yan na mangyari. Inaasam niya yan na ma-take down. Kasi pwede siya uling gumawa ng ibang account. Pero yung nakapaghasik ng lagim, ng galit sa taong bayan, yan po ang lagim kung saan he was after. Okay? Yun po. To the point na yung mga tatanga-tangang mga kababayan natin ay magrarasis bomba para sa kanya, pabor sa kanya yan kasi makakaapekto ng hindi maganda sa ating bayan. Di ba? Grabe kasi nungalingan, matindi.
Ito naman po si Kai Wu. Si Kai Wu. Sabi niya ha, pinakonfirm ko sa FB kung totoong deleted ba ang account ni Sasot. Sabi nila, deactivated lang daw ni Sasot. Drama pa more. So, ano ibig sabihin nito? Bakit po yung dalawang account? Well, most likely po, itong dalawang account na to, yung FB page na For the Motherland, at saka ito pong personal account niya na Sas Rogando Sasot. Ito po ay connected po ito. So, syempre, kung yung main account mo, which is the personal account, matawag dito, masuspinde. No? Na kung ilang araw, damay po yung page. Alam nga namang maiwan ito. Isa lang naman po ang foundation niyan. Alright? Tapos, ang sabi pa rito, deactivated lang daw, or self-deactivated. So, ibig sabihin, nung ma-receive ni Sasot yung email na yon o yung message na yon, posible na nag-deactivate po siya ng kanyang account. Nakalagay rito, suspend your account. Your account is not visible to people on Facebook right now. Pero po, ito po ay may access pa rin po si Sasot. Kasi ang totoo rito, kahit po mawala yung account na yan, di ba? Ako, nangyari sa akin noon yan. Na-suspend yung account ko, but it doesn't mean na wala po yung account. Hindi nyo lang makita. Okay? Hindi lang ninyo makita. Nakasuspend yan para ma-public. Ako na-access ko. Kaya nga pwede akong umapila, which I did. So si Sasot ganun din. May access siya. So ang pinili niya, base po rito ha, if we follow this, nag-deactivate lang siya. Okay? Para mapalitaw, pag tuluyang nawala ito, pag nangyari po yan, sasabihin, kasalanan ni Attorney Liza Marcos, ni Liza Smugs, kasalanan ni Kuting ng Norte, ni PBBM. Yan ang mga banat nila, nila Marlica. So yan ha. Ito ba mga DDS? Yung mga DDS ang pinagpapaniwalaan ninyo? Si Mr. Sasot? Na halatang ginagago lang kayo?